ating mong pag-uusapan ay mustard seed. Pero yan po yung ating subtitle, no? May kumpleto pong nating title is Faith as Mustard Seed. Okay? Ang pananampalataya po natin ay naihalin tulad ng ating Panginoon sa kanyang mga pagtuturo na na inihalin tulad po niya, no, sa mustard seed. At alam ko po ay inyo pong most of us familiar tayo doon. At yung buto po ng mustasa ay napakaliit lang po, no? Ito nga pong mustasa na to ay malamang hindi po to Philippine variant. Kasi ang alam ko sa mustasa natin ay kulay itim, no? Pero kaya po yan yung pinili kong icon para mas makuha natin yung concept nung mga talata na pag-uusapan po natin. Okay? Ang ating po mga Bible references ay mababasa po natin sa Matthew chapter 17 verse 20. Okay, babasahin po natin ha. Sabi po rito sa Matthew 17:20, sinabi niya sa kanila, dahil maliit ang inyong pananampalataya. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung mayroon kayong pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, sasabihin ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon mula rito, at ito'y lilipat at sa inyo ay walang hindi maaaring mangyari. Okay, mga kapatid, naniniwala ako na itong talatang ito ay hindi to bago sa atin. Madalas na natin to naririnig na yung mustard seed, no, ay isang maliit na object, pero ito ay ginamit ng Panginoon na isang ilustrasyon na itong maliit na to ay malaki ang magagawa. Biruin nyo, maliit na butil, ang ang kanyang epekto, mga kapatid, ay bundok ang kaya niyang tayo ito i-move, no? Itong maliit na object na to can move mountains, di ba? So ang konsepto po nito, mga kapatid, ay merong isang karamdaman na inilapit sa mga alagad ng Panginoon, hindi po sa Panginoon, sa mga alagad ng Panginoon, pero nung ipinag-pray po nung kanyang mga alagad, hindi po gumaling. So nagtataka sila bakit hindi nangyari yun. So binigyan sila ng Panginoon ng sagot. Ano yung condition nila kung bakit hindi nangyari yung kanilang ipinagpe-pray. Ang sagot ng ating Panginoon, maliit daw yung kanilang pananampalataya. Okay, gusto ko pong bigyan natin ng pansin sa English version. Okay, basahin lang natin ha. So Jesus said to them, because of your unbelief, for assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Grabe, mga kapatid, no? Parang, alam mo yun, ah, kung hindi pa natin nakikita yung ating Christian life as amazing as this, kung hindi pa natin nare-realize, no, na yung relationship na meron tayo kay Jesus Christ ay may ganitong privilege na, alam mo yun, parang superpower, alam mo yun, parang kung manonood ka ng isang movie, tapos ganito yung plot nung kwento, may mga ganitong eksena that you can move mountains. Mga kapatid, fiction na ang tawag doon. Ibig sabihin, parang hindi na totoo. Parang it's too good to be true. And mga kapatid, yung mga pangako at turo ng ating Panginoon, hindi yan imposible sa atin kung paniniwalaan natin. Naniniwala po ba kayo, mga kapatid? Alam niyo kung ano yung mga nire-represent ng mountain sa buhay natin? Kung Bible lang ang pag-uusapan natin, wag na muna nating isipin yung mga sarili-sarili nating literature. Pag-usapan pa lang natin yung Bible literature. So ang bundok ay sumasagisag sa problema, merong nga pong bundok na sumasagisag sa lumang tipan, sa kamatayan, karamdaman, anumang mga sakuna o anumang mga hindi magagandang bagay. Ang bundok po ay, kumbaga sa term natin, ay problema. Mga bagay na humahadlang. So sabi dito ng Panginoon, kung meron lang daw tayong kasing liit, no, kung meron lang tayong pananampalataya na kasing liit, ibig sabihin, mga kapatid, na yung faith, no, ay hindi niya kailangang maging malaki. Yung parang kung
kung pagbabasihan natin dito sa turo ng ating Panginoon. Pero gusto ko lang bigyan ninyo ng pansin, dito sa English, wala namang sinabing size. Balikan nyo, tingnan nyo po. Sabi kasi sa Tagalog, dahil maliit ang inyong pananampalataya. Pero kung tutusin, sa English, wala naman pong binanggit na size. Ang totoong condition ng mga alagad is unbelief. Because of your unbelief. So ibig sabihin mga kapatid, ang condition ng mga alagad ay hindi dahil maliit yung faith nila. Amen? Kasi nga, yung butil ng mustasa, maliit lang yun. So ibig sabihin, ang gusto sabihin ng Panginoon, dun sa case na meron yung mga alagad, ay kahit butil lang ng mustasa o kahit maliit yung pananampalataya nila, basta meron, magagawa nilang solusyonan yon. Pero dahil ang kondisyon ng mga alagad ng Panginoon dito sa sitwasyon na to, hindi sila may konting pananampalataya o may maliit. Wala sila talagang pananampalataya. Okay? So mga kapatid, ang pag-uusapan natin is, una, patuloy tayong ma-excite, no, mga kapatid, that ikaw, you as an individual, you as a believer of Jesus, you as a son, we as children of God, mga kapatid, we are amazing people. We are incredible people. We are extraordinary. Why? Kasi ito do yung kaya nating gawin. Ito yung pwedeng mag-manifest sa buhay natin. You can command your problems, you can speak to your problems, you can speak to your sickness, you can speak to your provisions, you can speak to your poverty. Pwede mong kausapin ang mga bundok sa buhay mo at susunod sila. Ano lang ang kailangan natin? Kailangan natin ng pananampalataya. Kahit kasing liit lang yan ng buto ng mustasa. Amen? So, yun yung pag-uusapan natin. At tingnan natin, paano nga ba natin matitiyak na meron tayong pananampalataya kahit kasing liit lang ng pananampalataya? Diyan po papasok yung ating second Bible reference. Okay. Dito sa pag-uusapan natin, sa Matthew chapter 13, 31 to 32, titingnan natin yung isa pang version, no, ng turo ni Jesus Christ na ginamit din po niya yung mustasa. Pero sa ibang point of view na. Okay? So para mas maintindihan natin, ano nga ba yung tinatawag o tinutukoy ni Jesus Christ na kung meron kayong pananampalataya na kasing laki ng butil ng mustasa. Okay, basahin na po natin ha. Sa Matthew 13, 31 to 32. Nagbigay siya sa kanila ng isa pang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi ng mustasa na kinuha ng isang tao at inihasik sa kanyang bukid. Okay, butil din ng mustasa, mga kapatid. Verse 32. Iyon ang pinakamaliit sa lahat ng mga binhi. Ngunit nang tumubo ay siyang pinakamalaki sa mga halaman at nagiging punong kahoy. Ano pat ang mga ibon sa himpapawid ay dumarating at nagpupugad sa kanyang mga sanga. Wait. Yung palang mustasa na tinutukoy ng ating Panginoong Hesus, hindi po siya kagaya ng mustasa natin. Amen? Na kaya mong hawakan at bunutin, gamit lang ang kahit bata, kayang buhatin. Amen? Yung palang mustasa na tinutukoy ng ating Panginoon ay malapuno, magiging pinakamalaki sa halamanan. Amen? Mga kapatid, punong kahoy ang binanggit dito ng ating Panginoon. Okay, mga kapatid, ito po, gusto ko lang bigyan sa inyo ng linaw na yung aking gustong sabihin po sa inyo. Yung palang, sorry, nasamid ako. Yung palang mustasa na tinutukoy ng ating Panginoon, mga kapatid, na nasa isipan ng ating Panginoon, nung sinabi niya, kung meron ka na butil ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng mustasa,
hindi naman po pala talaga totally nag-i-imagine ng Panginoon sa isang maliit lang na buto, kundi kung ano ang magiging output or kung ano yung kahihinatnan ng isang maliit na buto na 'to. Kung ano ang kung ano ang kayang gawin or ano ang puwedeng i-improve ng isang maliit na pananampalataya. Ano ibig sabihin? Hindi po ang problema sa Panginoon, ang problema ng mga alagad, wala silang pananampalataya. Hindi issue ng Panginoon yung meron silang maliit na pananampalataya. Kasi kung may maliit kang pananampalataya, ang tingin ni Jesus Christ dun sa maliit na pananampalataya, butil ng mustasa. Ano ibig sabihin? Ano pa yan, lalago pa yan, lalaki yan. At kapag yan ay naitanim, mas magiging malaki siya sa ibang halaman. Mga kapatid, yung gusto kong sabihin na, Jesus was not teaching his disciples about the size of faith they must have, but rather about the potential of faith to grow, to be strong, and to be fruitful. Ang gusto ko pong mga kapatid na baunin natin no, na mensahe po sa ating lessons ngayon ay una, wag tayong makampante or wag tayong manaya na okay na yung faith ko. No, kung meron pa rin tayong cases no kagaya nung mga nangyari sa mga alagad. Kanina po ay nakikinig ako ng sermon habang ako'y nakahalukip-kip dahil napakalamig. Meron akong pinakikinggan na ano na sermon ng isang pastora. Ang topic po niya ay si kinakausap niya yung mga Christians na nagpe-pray dun sa kanilang problema. Pero nung nagpe-pray sila, lumala ng lumala ng lumala para yung mga symptoms, kung gaano yung pinagpe-pray nila yung problema, mas lumaki, mas dumami. So yun yung topic niya kanina. And alam niyo yung gist nung kanyang mensahe is kailangan mo ring mag-grow. Kailangan mo mag-outgrow ng yung pananampalataya. Ginamit niya mga kapatid yung illustration ng mga Israelita sa panahon nila Paraon no nung sila ay sakop pa ng Egypt. Tingnan niyo no, sabi ng Panginoon kay Moises, Moises punta ka na sa Egypt at sabihin mo sa Paraon na palayain ng aking bayan, sasamahan kita. Pero tignan niyo nung pumunta dun si Moises, nagmatigas yung puso ng Paraon. Amen. Hindi sila pinayagan hanggang sa nagdala ang Diyos ng isang salot, tapos hindi pa rin pumayag, nagpadala ng pangalawang salot, umabot ng pangatlo, pang-apat at umabot hanggang 10 salot. Bakit? Kasi pinatigas ng Panginoon yung puso. Tingnan niyo po, ang gusto kong sabihin mga kapatid ay sumunod si Moises sa Panginoon. Nanampalataya siya dun sa instructions at sa pangako ng Panginoon. Pero nung hinakbangan niya, lalong lumalaki yung problema. Lalong nagmatigas yung puso. At alam niyo ba, yung issue na yon, yung kwento na yon sa Egypt ay inexhort ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Roma. Yung ikinuwento niya na nagmatigas ang puso ng Paraon. Tas ang interpretation ni Pablo doon upang mas mahayag na dakila ang ating Panginoon. Amen. What I mean, yung palang isang buto yung isang buto, yung isang binhi ng mustasa, hindi talaga satisfied ang Panginoon dun sa buto. Sa buto lang. Satisfied ang Panginoon kung itong buto na to ay matatanim at lalago. Kaya kung papansinin natin mga kapatid, why whenever we pray, hindi sa lahat ng pagkakataon, we pray easy answers. No? Hindi lahat ng prayers natin ay lagi mayroong madaling answer ang ating Panginoon. Aminin natin, some of our most serious prayer requests, we pray for a very long time. And sometimes, dumadating pa tayo sa point na nagiging worse yung ating situation. What if mga kapatid, nakikita kasi ng Panginoon yung ating pananampalataya as mustard seed. Ano nakikita niya? Potential na lumaki at lumago ang ating pananampalataya. So ang gusto ko lang po sabihin mga kapatid, kung meron na tayong pananampalataya,
hindi na problema yon. Amen? Ang problema natin ngayon, paano palalaguin, paano palalakasin, at paano aabot yung ating pananampalataya na maging fruitful. Ngayon po, ang gusto kong maging mensahe na baunin natin ay, Lord, I want you to increase my faith. Lord, ay gusto ko lumago pa yung aking pananampalataya sa iyo. Amen? Para yung maraming bundok na haharapin natin, hindi lang yung haharapin natin, para yung mga bundok ng ating kapwa na ipagpe-pray natin, na gagamitin tayo ng Panginoon, magagamit tayo ng Panginoon para yung mga bundok nila ay ating pong mautusan na sila ay mawala, masolusyonan. No? Sabi pa nga doon, pag lumipat yon, lilipat yon kapag sinabi natin. Amen? So ulitin ko po, naniniwala ako, hindi size ang tinitignan ng ating Panginoon, but potential. Lahat ng faith natin, nag-start man yung faith natin na maliit, nag-uumpisa tayo nung unang Christian tayo, yes, meron na tayong pananampalataya. Ang gusto ng Panginoon, lumago yung ating pananampalataya, lumakas at tumibay. So paano nga po ba nag-uugat yung isang butil, no, para tumubo yung mga sanga? So mga kapatid, ano lang to, hindi ako magpapakalalim, parang ano lang to, ambon-ambon. So paano nga po ba tayo paano nga ba mag-uugat yung isang butil na to, no, para mag-start siyang magkaroon ng sanga? Natatandaan nyo nung ginamit ng Panginoon yung illustration ng meron daw maghahasik o nagtatanim na nahulog sa iba't ibang uri ng lupa. 'Di ba ang sabi ng Panginoon doon sa Lucas chapter 8 verse 11, yung binhi ay salita ng Diyos. Ngayon, ito ang talinghaga, ang binhi ay ang salita ng Diyos. So laging itinuturo ng Panginoon na ang binhi for many times, no, na pagtuturo ng ating Panginoon, inihalin tulad niya ang binhi sa salita ng ating Panginoon. So para tumubo to, kailangan mataniman tayo palagi ng salita ng Panginoon. At mga kapatid, amazingly, yung word na salita diyan na sa Greek word is logos. So ibig sabihin mga kapatid, ito lang yung practical application. Dapat pag gusto nating tumibay ang ating pananampalataya, lumakas, lumago, mga kapatid, always read your Bible. Amen? Always listen to the word of God. Always, always. Bigyan natin ng panahon ang salita ng Panginoon sa buhay natin. Kasi walang ibang magpapalakas at magpapatibay ng ating pananampalataya maliban sa salita ng Panginoon. Tingnan nyo, tutubo. Kahit ang isang tao mula sa walang pananampalataya, paano siya magkakaroon ng pananampalataya? Dapat meron siyang marinig na salita ng Diyos. So napakahalaga ng salita ng ating Panginoon. Pangalawang tanong natin, so paano tayo lalago? Sabi doon sa John chapter 15, 3 to 4. Okay, balikan natin. Tungkol din ito mga kapatid sa halaman, sa puno, no? Ito yung sinabi ng Panginoon nung sinabi niya na ako ang puno, kayo ang mga sanga. Tingnan niyo yung sinabi ng Panginoon na kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Amen? So paano tayo lumilinis? Salita din ng Panginoon. At mga kapatid, yung word na salita doon, sa Greek word is logos. Amen? So the written word. So mahalaga talaga na lagi tayong merong reference sa salita ng Panginoon. Doon tayo nalilinis. Kasi lumalago ang puno kapag tinatanggal yung mga sanga na hindi namumunga. Okay? Kasi pag pinutol yung mga sanga na hindi nagbubunga, magbubunga siya, tutubuan siya ng bagong sanga. At that time, pag yung bagong sanga ang tumubo, magiging malago na yon. And sometimes, kapag may inaalis sa atin ng Panginoon, natututunan natin yung mga dapat alisin sa atin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Sinabi ng salita ng Panginoon, huwag kang matakot. So, inaalis yun ng ating Panginoon. Sinabi ng Panginoon, huwag kang mag-alinlangan. Inaalis sa atin yun ng Panginoon. Sabi sa atin ng Panginoon, gumawa tayo ng mabuti. Talikdan natin yung ating masasamang gawain. So, may inaalis sa atin ng Panginoon. At kapag inaalis yun ng Panginoon, mga kapatid, ang kasunod doon ay paglago. So, anong susi natin? Anong kailangan natin? Salita ng Panginoon. Amen? Wag nating hayaan na ang salita ng Panginoon ay mawalan ng pwesto sa ating
buhay. Pangatlong tanong na pwede nating sagutin, paano tayo mamumunga naman? So, di ba, yung mustard seed na yan na itanim, amen, nililinis. So, paano dadami ang bunga? Sabi po, doon sa John chapter 15, verse 7, no? Diretso natin yung ating talata. Sabi sa John chapter 15, verse 7, kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Ako mga kapatid, naniniwala ako na yung John chapter 15 na tinutukoy ng Panginoon na mamumunga ng sagana ay ang turo na ating Panginoon ay tungkol sa panalangin. So isa sa bunga na gusto ng Panginoon na sumagana tayo ay answered prayers. Amen? So tingnan nyo so dahil ito ay panalanginan natin, sabi niya, manatili sa inyo ang aking salita. Pero guys, tingnan nyo dito, at this time, at this verse, mga kapatid, yung salita na to sa Greek word is rhema. Okay? Okay. Sinasabi ko po sa inyo na lagi tayong magbasa ng salita ng ating Panginoon. Bigyan natin ng puwang ang salita ng ating Panginoon. Amen. Pero make it sure mga kapatid na meron tayong meditation. Iba pa rin yung nagbabasa lang tayo sa nagme-meditate tayo. Ano yung rhema? Yung mag-speak mismo sa atin ng ating Panginoon. Mga kapatid, alam ko paulit-ulit na ako rito, no? Na parang baka nga sa ulo niyo na kaya niyo nang i-identify yung difference ng logos at ng rhema. Pero tingnan niyo bakit sa maraming pagtuturo ng ating Panginoon, binibigyan niya tong dalawa ng distinction. Amen. Kanina yung paglago, yung kanina yung pagtubo, no, ay mula sa salita ng Panginoon na word of God. And mga kapatid, kapag tayo ay nagmamature na, dapat nauuhaw na rin tayo sa rema ng ating Panginoon. Amen? Yung mismong salita ng Panginoon ay mangungusap sa atin. Alam nyo, isang natatanda ko dati, yung cycle ng aking buhay na pangangaral, no? Naaalala ko noon, nag-i-start ako, laging sermon ni Pastor Ed Lapis yung isi-share ko. Yung alam mo kasi lagi ako nakikinig ng mga sermon. Si Pastor Ed Lapis kasi sa radyo noon, napapakinggan ko siya, college ako. Kasi dahil Tagalog. Malalim din managalog si Pastor Ed Lapis although magaling siya sa English, pero dahil Tagalog, ang dali ko makagawa ng isang devotion. And every time na magkakaroon ako ng chance na magturo, especially sa mga kabataan, dahil nung time na yon, ako lang naman talaga ang nagtuturo. Halos karamihan ng aking mga references ay turo ni Pastor Ed Lapis. Until dumating ako sa point na parang ang Holy Spirit ay binibigyan ako ng challenge na I want you to receive your own message from me. Alam niyo yun? And very effective yun mga kapatid. Effective yung mga messages na maririnig natin sa iba. Pero tandaan nyo, sana dumating tayo sa point na para mamunga tayo, okay? I'm referring to fruits. As in dumami ka, as in dumami yung matatouch na buhay natin, okay? Kapag ang mustasa ay ating itananim, ano ang magiging bunga ng mustasa? Mustasa din. So para mas lalo tayong maging effective, no, na para ang mga tao ay sumunod din sa Panginoon, the way na sumusunod tayo sa Panginoon, mga kapatid, naniniwala ko, isa sa pinakamahalaga, yung revelation at yung salita ng Panginoon na unique na sinabi niya sa atin. Amen? I hope nagigets niyo yung difference nun. Darating yung time you will just listen and listen to the Word of God. Logos. Makikinig ka, tuturuan ka, pero hindi ka talaga hahayaan ng Panginoon na hanggang dun ka lang. God wants you to bear fruits. And isa sa pinakamahalaga para mag-bear tayo ng mga bunga, kailangan talaga yung word hindi na sa tao magmumula mismo sa Panginoon. He will speak His words to our hearts. Amen? And I hope sana mga kapatid, maging excited tayo na sa patuloy nating pakikinig at pag-aaral ng salita ng Panginoon, marami ang magre-rema sa atin. At yung magre-rema sa'yo, pag yan isinare mo sa tao, napaka-powerful din nun. Why? Sa'yo naging powerful magiging powerful din sa kanila. Last question, ngayong gabi mga kapatid. So paano tayo tumitibay? So kanina paano tumutubo?
paano malilinis, paano mamumunga. Ngayon, kailangan nating maging matibay. At dito tayo ma-excite. Dahil ang isa sa mga magpapatibay ng ating pananampalataya ay, o di ba, exciting mga pagsubok. Amen? Paano yan magiging matibay? Kailangan ma-exercise yan. Amen? Kaya huwag tayong magtaka na kapag tayo ay nag-start na ilakad yung ating mga pananampalataya, naku, haharap talaga. Madalas, patotoo yan na maraming tao, nung kailan nagseryoso ako, saka ako nagkaroon ng mga problema. Mga kapatid, take it positively. Pinatitibay tayo ng Panginoon. Sabi sa unang Pedro, chapter 1, verse 6 to 7. Sa ganito, kayo'y nagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauuwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. So itinuring niyo yung ating pananampalataya na parang ginto na dinadalisay. Okay? Review lang. Ang ginto, mga kapatid, kapag ito ay namina, marami itong elements na marumi. So kailangan i-refine ang ginto sa pamamagitan po ng apoy. Niluluto ang ginto. At kapag ang ginto, mga kapatid, ay niluluto sa mainit na apoy, lulutang yung mga dumi. So hihiwalay sila hanggang sa manatili yung ginto. At ang isang taong nagpapolish o nagdadalisay ng ginto, mga kapatid, ang kanyang patunay na ang isang ginto ay dalisay na kapag malinaw na daw niyang nakikita yung reflection niya dun sa ginto. Ibig sabihin, malinis na yung ginto na yon. At yun ang purpose ng mga pagsubok sa buhay natin. Gusto tayo maging kamukha ng ating Panginoon. Mga kapatid, gaano katibay ang Panginoon? No, kung babalikan natin ang kwento niya, ang kamatayan ay hinarap ng ating Panginoon nang walang takot. Amen? Ang mga sakit na dinadala sa kanya, hindi siya na surprise, hindi siya na overwhelmed na parang ang dami naman yan, pwede bang isa-isa lang? Di, kahit libo-libo yan, hinaharap sila ng ating Panginoon. And Lord, mga kapatid, yun yung reflection na naniniwala ako gustong makita ng Panginoon sa ating mga pananampalataya. Amen? So ang tanong, meron ba tayong pananampalataya? Kung yan man ay maliit pa, ito yung hinahamon sa atin ngayon ng mensahe ng ating Panginoon. Anak, gusto ko lumago pa ang iyong pananampalataya. Gusto ko luminis pa ang iyong pananampalataya. Gusto ko, anak, mamunga ka ng marami. At anak, gusto ko maging matibay ka dahil marami pang pagsubok ang haharapin natin. Amen? Ang mahalaga, mga kapatid, no, sabi ng Panginoon, kung meron ka lang kasing liit, no, or kasing laki ng butil ng mustasa, ay nako, yung isang butil ng mustasa, bundok na ang kaya niyang harapin. How much more? Tingnan niyo tong picture na to. How much more kung ganito na tayo? Amen? Baka hindi lang po mga bundok, baka kasama na bulkan, tangke, kontraktor, politiko. Baka yun na ang kaya nating masolusyonan kapag tayo ay pinalago ng ating Panginoon.